Mga awit, kabanatang 146, talatang 1 hanggang 2. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh, o aking kaluluwa, pupurihin siya'y aking aawitan habang ako'y buhay. Tayo ay manalangin. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapakumbaba. Alam po namin na napakaliit namin sa iyong harapan, wala kaming ipagmamalaki. Kaya po sa oras na ito, muli po kaming humihingi ng sawad sa lahat ng ay mga pagkakamali, sa lahat ng ay mga pagkakasala. Inagsisisihan pa namin, O Diyos, ang mga bagay na nagawa namin laban sa aming kapwa. Salamat po sapagkat ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Panginoon, sa aming midweek prayer meeting na ito, hinihiling po namin na patuloy mo kaming gabayan at pangunahan ng iyong banal na Espiritu Santo. Nawa Panginoon, ang mensahe na aming papakinggan ay hindi lang po ito aming mapakinggan, kundi tumimo sa aming puso't isipan, may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Higit sa lahat, Panginoon, ay maging pagpapala kami sa mga taong nakakasalamuhan namin. Hiniling po namin na pangunahan mo kami ng iyong Holy Spirit. At nawa Panginoon ay patuloy namin madama ang iyong presensya. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. You didn't wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me.
Hallelujah to our Lord. Para sa mensahe sa araw ng midweek. Ang pagbasa mula sa 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. At para di lumaki ang ulo ko sa yabang dahil sa mga revelations na nakita ko, binigyan ako ng pahirap sa katawan. Nagsisilbi itong messenger ni Satan para pahirapan ako at pigilan akong magyabang. 3 beses kong pinag-pray sa Panginoon na alisin niya sa akin ito. Pero ito ang sagot niya. Sapat na sa iyo ang sobrang kabaitan ko. Kasi kitang-kita ang kapangyarihan ko pag mahina ka. Kaya mas masaya ako ngayon na ipagyabang na mahina ako para maramdaman ko ang kapangyarihan ni Christ sa akin. Okay na sa akin kahit maging mahina ako. Insultuhin, magkaroon ng mga problema, pahirapan ng iba, at makaranas ng iba't ibang klaseng hirap. Alang-alang kay Christ. Kasi kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Ang mensahe po ngayong gabi ay kinamagatan kong biyaya ng Diyos ay sapat. Mula sa binasa natin sa 2 Korinto, kabanatang 12, 7 hanggang 10. Paano ba sinasagot ang ating mga panalangin? May purpose kaya ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa atin? O kalooban kaya niya ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay? Tinabi ni Pablo sa verse 7, nais kong basahin muli. Sabi niya, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo o mayabang. Ang layunin ng kapansanan ni Pablo ay nabanggit niya rito. Una, nagsisilbi daw itong messenger ni Satanas upang pahirapan siya. Hindi lamang marahil physical, kung hindi mental, emotional, at maging spiritual. Nahirap ang naranasan ni Pablo sa kapansanan ito, sa karamdamang ito. Para siguro yung mga nagkasakit ng COVID nung naranasan natin ang pandemic. Hindi lamang ang kanilang katawang physical, kung hindi ang kanilang kalooban, ang kanilang mental, spiritual, ay nahihirapan sa karamdamang iyan. Ikalawa, sabi ni Pablo, para ang layunin ng kapansanan niya ay upang hindi siya maging mayabang. Anong kapansanan ba ni Pablo? Siguro marahil tinatanong natin, ano? Sa pagbabasa ko ng isang komentaryo, ang sabi niya, ang pinakamatandang paliwanag ng karamdaman ni Pablo ay si Pablo ay nakaranas ng malala at nakapangihinang sakit ng ulo. O mayroon siyang problema sa mata na dahilan ng pananakit ng kanyang ulo. Pagkatapos na siya ay mabulag sa road to Damascus na kung saan nagkaroon siya ng encounter through a vision kay Jesus Christ as his Lord, no? Na-encounter niya ang Panginoon doon.
kung kaya nga't meron daw problema sa kanyang mga mata. Sapagkat nabulat siya nung araw na iyon, ngunit ibinalik ang kanyang paningin, sinagaling. Ngunit malamang daw na si Pablo ay pinahihirapan ng di gumagaling at paulit-ulit na isang uri ng malubhang lagnat o fever na dulot ng malaria o malarial fever kung tawagin. Ang kapansanan niya na nakuha niya sa pamamalagi doon sa baybayin ng Mediterranean. Doon daw ito marami ang ganitong uri ng karamdaman. Nung isang tanong ko, ano man ang kapansanan ito ni Pablo, ano man ang kanyang naging pagsubok sa buhay, ay hinarap ito ni Pablo. Squarely, no? Hinarap niya ito. Sinumulan niya sa isang panalangin ayon dito sa kanyang sinulat. Sabi niya sa verse 8, 9a, ano? 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. My grace is sufficient for thee, and my power is made perfect when you are weak or healed or manifest. Nahayag daw ang kapangyarihan kung si Pablo ay mahina. So nakita natin 3 beses na ipinanalangin ni Pablo na alisin ng Panginoon ang kapansanan na dulot ay hirap o sakit ng katawan at ng kalooban. Ngunit anong sagot sa panalangin ni Pablo? Sa verse 9, hindi inalis ang kapansanan at sa halip, binigyan siya ng pangako, binigyan siya ng isang declaration ng Diyos, ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Yung declaration na yon ay marahil nakapaghahatid kay Pablo na hindi kita pagkukulangin. Ang biyaya ko ay sapat. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Hindi kita kalilimutan, Pablo. Ako ang bahala sa lahat ng mga pangailangan mo. Ako ay nagmamalasakit. At ikalawang bahagi ng sagot sa panalangin niya ay kinabi ng Diyos, ng Panginoon, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya dahil dito, magiging mahina si Pablo dahil sa karamdamang iyon, dahil sa kapansanang iyon, ngunit ang pangako ay makikita at makikilala niya ang mahayag na kapangyarihan ng Diyos. Kapanahon na siya ay mahina. Dahil sa kapansanang ito, lalo niyang pagtitiwalaan, lalo niyang luluwalhatiin o sasambahin, pasasalamatan, paglilingkuran ang Panginoong Hesus kasi nakita niya na siya ay mahina pero ang lakas ay binibigay sa kanya ng Diyos. Sabi ni William Barclay, sabi niya, Paul prayed that it might be taken from him. But God answered that prayer as He answers so many prayers. He did not take the thing away, but gave Paul strength to bear it. Hindi niya inalis ang kapansanan ni Pablo, pero binigyan niya ito ng lakas para makayanan ito. That is how God works. He does not spare us things. Hindi niya tayo nililibre sa mga bagay na may hatid na kahirapan o kapansanan sa atin, but makes us able to conquer them. Ngunit binibigyan niya tayo ng kakayahan para mapagtagumpayan ang mga yon.
Natutunan ni Pablo na magsuko ng kanyang kahinaan sa Diyos. Sabi niya sa verse 9, D, and 10, "Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina o kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. When I am weak, then I am strong," sabi ni Pablo. Ang isa pang talatang gusto kong angkinin natin o tanggapin nating pangako mula sa Panginoon, yung sinabi naman sa Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. Isaiah 40, 29 to 31. Ang sabi doon, "Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina." Ano mga mensahe sa atin ng karanasang ito ni Pablo? Una, hindi lahat ng pangyayari ay kalooban ng Diyos. Ngunit may ninanais o may kalooban ang Diyos sa lahat ng mga pangyayari. Tuklasin natin ito. Tuklasin natin ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. Sabi nga ng isang theologian, God does not will everything that happens, but God wills something in everything that happens. Ulitin ko, God does not will everything that happens, but God wills something. Meron siyang nilalayon sa lahat ng nangyayari, in everything that happens. Ikalawa, ang panalangin may pagsitiwala at pasasalamat ay napakabisang paraan na harapin ang bawat hirap at pagsubok sa buhay, dahil ang biyaya o tulong ng Diyos ay laging sapat. Sapat ang kanyang biyaya. Sabi sa Filipos 4:6 and 7, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus." Merong kapayapaan binibigay ang Diyos na hindi kayang unawain ng tao. At iingatan nito ang ating puso at isip dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesucristo. At panghuli, ikatlo, sa lahat ng pangyayari, matutunan nating isuko ang ating kalooban sa Diyos. Sabi nga ng panalangin mismo ni Jesus, "Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod." Maghintay at umasa sa kanyang sagot sa ating panalangin. Huwag tayong mainip. Magsiyaga, maghintay, magtiwala sa panalangin na sa kanyang kalooban, sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, ipaparanas niya sa atin na ang kanyang biyaya ay laging sapat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.
Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyo sa araw na ito na kami patuloy na mapalakas ng iyong mga salita. Ang pangako na ang biyaya mo ay laging sapat ay magbigay sa amin ng kalakasan sa panahon ng kahinaan, ng katiyakan sa panahon ng walang katiyakan, O Diyos, ng katatagan kung kami man ay nakararanas ng panghihina, panglulupaypay, O Diyos, ng mga pangyayari sa aming panahon. Salamat po. Natutunan namin magsiwala, umasa, at manalangin na mayroong pasasalamat sa O Diyos. Kayo'y tumutugon sa inyong panahon, sa inyong paraan, sa inyong kalooban, sa aming mga dalangin. Kinasamahan po namin sa pagpapasalamat, O Diyos, ang iyong mga anak na nag-celebrate at magse-celebrate ng kanilang birthday, tulad ni Dean Riz de la Paz, ni Ate Lydia Sembrano, ni April Hana Dumantay, ni Pastor Sembrano, ni Hermaine Jessica Railio, at ni Hannah Gail Weyes. Salamat po sa kanilang mga kaarawan. At sa darating na anibersaryo ng kasal o dumating na anibersaryo ng kasal nila Judge Andrew at Fiscal Glo, nila kapatid na Dino at Teacher Joyce, nila Ese at Susan Herailio, kami mag-asawa, Winnie at ako, ni Ronnie at ni Dory Barde. Salamat po sa mga kaloob ng mga taon ng pagsasama ng dalawang buhay, pinagtitibay ng kaunayan sa iyo at ng pagsitiwala, Panginoon, na anumang dumating sa buhay mag-asawa ay malalagpasan, mapapagtagumpayan at mapapalalim ang aming mga pagsasama-sama. Dahil kami tinawag mong pinagbuklod mo, Panginoon, pinag-isa mo sa iyong pag-ibig. Purihin kayo, Panginoon. Dalangin namin ang mga gawain ng iglesia, darating na mga araw, darating na Sabado, ang iti para kay Kristo, isang dental awareness sa Sabado, sa hapay na mangga, naway maging pabunga ang gawain ito, kasama din ang layuning makapagbahagi ng iyong mga salita sa pamamagitan ng witness ministry na kasama ng outreach ministry sa gawain ito. Patuloy na dalangin po namin ang kagalingan ng kapatid na Nori Villanueva, ang kanyang recovery and healing mula sa isang major operation. Ganon din ni Alvin Panganiban, na dumaan sa isang shockwave para durugin ang mga kidney stones. Dalangin namin ang patuloy ding kagalingan, kalakasan nila Ate Linda, ni kapatid na Ernie Longson, Panginoon, mga pamamaraan ng inyong pagkapagaling para sa kanilang buhay. Salamat din po binubuksan yung ministry na merong business side, ang gawain ito, Panginoon, sa buhay nila April at Jerome, na napakalaking pagkakataon to, Panginoon, na sila'y makapaglingkod sa iyo, kagawain ito. Pagpalain po nawa ninyo at ipagkaloob ninyo ang lahat ng mga pangangailangan nila sa gawain ito. Salamat na wala nga pong imposible sa inyo, Panginoon. You make all things new. Kayo ang you make things happen in your time, sa inyong panahon, Panginoon. Salamat po sa mga binubuksan yung ministries,
Taytay United Methodist Church at sa kabuuan ng United Methodist Church sa Pilipinas at sa buong mundo, sa pangunguna ng aming mga obispo, mga district superintendent, mga pastors and deaconesses, kinawag po ninyo sa paglilingkod. Maging pagpapala nawa kami, Panginoon, maging dito sa aming bayan, sa gitna ng crisis, sa gitna ng mga challenges na hinaharap ng aming bansa. Pagpalain po ninyo at maging pagpapala kami sa maraming mga kababayan namin dumaranas ng hirap ng buhay sa mga panahong ito. Naway matapos ng digmaan at maitayong muli ang mga nasira, maihatid ang mga langis na kailangan sa iba't ibang bahagi ng mundo, magkaroon ng mapayapang usapan ang mga sinuno at wakasan na, Panginoon, ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Salamat, O Diyos, sa iyong tulong at biyaya na laging sapat sa aming mga buhay. Sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba namin, Panginoon, sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakisisama ng banal na Espiritu, tumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.